Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesus, ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para manang-awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang
upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, dapat nating hangarin ng buong sugid ang karunungan. Madali itong makamtan ng mga tapat na naghahanap. Ang karunungan ay ang Panginoon at ang kanyang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabigan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang wakong kaluluwa'y tanging ikaw iyang hangat. Para kong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri at ikaw ang pag-uukulan.
ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito ang aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iyalan. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag ng palaging inisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwin ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umawi. Aking kinasasabigan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, dapat tayong makatagpo ng aliw sa katotohanan na sa pagbabalik ni Jesus, makakamtan ng mga namatay na at ng mga aabutang buhay ang ganap na kaligtasan. Ang mga namamatay ay ang muling mabubuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ang tinig ng arkanghel ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po ay ating itan. Happy Sunday po sa ating lahat. Pwede ba isimba mo na lang ako? Pwede ba isimba mo na lang ako? Marahil mga kapatid, yan ang isa sa mga nagiging tugon kapag tayo ay nag-aanyaya na magsimba. Maring asawa ninyo, ayain ninyo, mga anak ninyo, mga kaibigan natin, o dili kaya ang ating mga kapitbahay. Linggo ngayon, tara, magsimba tayo. Tapos sasagot sa iyo, sige, isimba mo na lamang ako. Sige, isimba mo na lamang ako. Mga kapatid,
Nung sinulat ni San Mateo ang bahagi ito ng Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon, ang Kristiyanong pamayanan ay laganap sa kanila ang paniniwala na muli nang magbabalik ang ating Panginoon. Kaya magkahalong pananabik at saya, maring may takot ang kanilang nararamdaman. Kasi nga, hindi naman nila nakilala ng personal si Jesus, hindi nila na-encounter. Kaya, yung merong lumaganap na balita na muli na magbabalik ang ating Panginoon ay pinakahihintay nila. Pero sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, wala nakaalam ng oras o ng araw. Kaya dapat ay maging handa ang bawat isa sa atin. Ito rin ang kinaharap ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Bukod sa paniniwala sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang concern ng mga Kristiyano sa kanyang pamayanan sa Thessalonica ay ito. Paano na ang mga naunang namatay? Paano sila mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos? Siguro nasa isip nila, kapag muling nagbalik na ang Panginoon, ang isasama ay yung mga darat na nabuhay. Kaya naisip nila, paano ang mga nauna nang namatay? At ito yung tinugon ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Bubuhayin ng mga patay at gayon din ng mga matatagpo ang buhay ay sasama niya sa ulap, sa kalangitan. Ngayon, balikan natin yung ating talinhaga. Kasi dito sa talinhaga, magtataka tayo, dito sa 10 dalaga, 5 matalino, 5 hangal, nung nabalam ng dating ang lalaking kakasal, nakatulog sila. Siguro ilawan nila ay patuloy na may ilaw. Kaya inayos kagad nila yun. Tanda natin, walang kuryente noon. Kaya yung mga ganyang ilawan, lampa na kinakailangan nila. Nagkataon, napansin ng mga hangal, naandap-andap na ang kanilang ilawan. Kaya anong request nila? Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis dahil aandap-andap na ang aming ilawan. Pero ang tugon ng mga matatalino, baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya habang sila'y bumibili, dumating laking kakasal, kasamang pumasok yung 5 matatalinong dalaga at silang lahat, yung 5 hangal ay naiwan sa labas at pinagsabihan na hindi ko kayo kakilala. Kayon, ang gusto kong pagtuunan dito ng pansin ay tama ba na hindi bigyan ng kahit kaunting langis yung 5 hangal na dalaga? Tama ba na hindi bigyan ng langis, kahit kaunti lang, yung 5 hangal na dalaga? Ano po sa palagay ninyo? Tama ba'y ginawa ng matatalino? O sadyang nagdamot ang mga ito? Mga kapatid, itong pinapaalala sa atin ng bahagi ito ng ating talinhaga, na mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi natin pwedeng hiringin o hingin. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin pwedeng hiramin. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin pwedeng iasa na ibang tao ang gagawa. Bagamat tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa paghingi, paghiram. Halimbawa, may hiramin ka. Madalas, yung makihiram natin, siguro hindi na ho na isasauli. Manghiram ka ng gamit sa kusina, siyanse, kaldero, tapos makalimutan ng isauli. Yung nagpahiram, hindi na rin matandang kung sino ang nanghiram. Kaya nga siguro, di ba yung mga lolo't lola natin, ano ginagawa doon sa mga pinggan, sa mga kubyertos, nilalagyan ng pangalan sa ilalim. Parang madalas kulay pula. Siguro cutex yun. Yun nilalagay. Kaya malalaman mo kung kanino yung hiniraman mo at malalaman nung nanghiram na sa kanya yung kapag ka nakita niya. So mahilig tayo manghiram. Nanghiram ka ng pera, magbayad ka. Dapat isauli. Anumang bagay na hiniram. Pero bagamat ganon,
Yun nga, meron mga bagay na hindi dapat, na hindi natin kayang hiramin, hindi natin kayang hingin. Partikular, ang ating ugnayan sa Diyos. Ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi ho pwede na kapag tayo humarap sa Diyos, sabihin natin, wait lang, Panginoon, parang kulang ang aking kabutihang ginawa. Hihiram muna ako sa aking nanay. Kasi nanay ko naglilingkod sa simbahan. Wait lang, Panginoon, kulang ata yung paglilingkod ko. Hihiramin ko muna yung paglilingkod na ginawa ng aking kaibigan. Hindi pwede. Meron pong kwento si Bishop Pablo David na nais kong ibahagi po sa inyo. Ito yung nangyari nung pandemya tungkol sa isang young professional na lumapit sa kanya. Dahil mula nung pandemya, di ba, lockdown tayo. Tapos medyo lumuwag-luwag, ang pwede lang makalabas ay yung mga below 60 years old, yung malalakas. Kaya yung mga nanay, tatay, mga lolo't lola natin ay yung kanilang usual na ginagawa, mamalengke, bumili ng gamot, mamasyal ay hindi na magagawa kasi bawal silang lumabas. Maski siguro yung mga gawain sa bahay ay medyo pinagbabawalan na rin ng mga anak. Kaya maraming bagay ang mga matatanda nung pandemya ay talagang inasa nila sa mga nakababatang miyembro ng pamilya. Particular siguro, lalo tigit yung internet. Kasi di ba, mga lolo't lola natin, minsan mga magulang natin mismo, hindi naman teki iyan. Hindi nila alam kung paano gamitin yan. Kaya sabi nung young professional na iyon, madalas kapag kalinggo, lalapit sa kanya ang kanyang lola. At sabihin, Apo, i-connect mo naman kami. I-connect. Ibig sabihin, doon sa internet, dahil manunod na sila ng live streaming ng misa. So, yun ang gagawin ng Apo. Sabi nung Apo, i-connect ko po sila. Tapos ilalapag ko na po yung laptop. Pero namamangha siya sa kanyang lola at hindi sa kanyang nanay at tatay kasi kapag manunod na sila ng live streaming na mas, ay talagang pinaghahandaan nila. Yung lamesa na paglalagay ng laptop, merong kandila, may krus. Tapos yung matatanda, nakadamit pangsimba talaga. Kahit na nasa bahay lang sila, nakadamit pangsimba pa sila. Tapos sumasagot din sa misa at sumasabay din sa pagkanta. Bagamat live streaming lang iyon. Siguro po ilan sa inyo o ilan sa atin dito ay iyon ang ginagawa nung live streaming pa sa misa ang ginagawa natin dahil nga sa pandemya. Yun ang ginagawa ng kanyang magulang at ng kanyang lola. Pero nagkaroon ng problema. Kasi nung misang araw ng linggo, muli lumapit na kanyang lola, Apo, i-connect mo na kami. So yun ang ginawa niya. Pero wala. Walang wifi. Walang internet. Sinek na yung modem. Parang okay naman. Sinubukan niya ulit i-connect. Wala pa rin. Huwag yun ang alamin kung anong service provider nila. So, nung paulit-ulit ginagawa, sabi nila, parang ayaw parang wala tayong internet ngayon. Napapasin nung apo na lumulungkot na ang kanyang lola at mga magulang. Kasi nga Sunday, hindi sila makakapanood ng live streaming ng misa. Maya-maya, nagulat sa sinabi ng kanyang lola. Sabi ng lola niya, Apo, di ba pwede ka naman lumabas? Baka pwede pumunta ka ng simbahan at isimba mo kami. Apo, baka pwede dumaan ka sa simbahan at isimba mo na kami ng iyong magulang. Nagulat siya. Kasi yung linyang iyon, yun din ang sinasabi niya sa kanyang lola.
kapag inaanayahan siyang magsimba. Apo, tara magsimba tayo. Ang sagot niya, isimba mo na lamang ako. Naalala niya nung bata siya, siyang madalas kasama ng kanyang lola na magsimba. Pero nung mag-teenager siya at magkatrabaho, bihirang-bihira na siyang magsimba. Halos hindi na nga siya hindi na siya nagsisimba. Tapos ngayon, ayan pa, nagpandemya pa, kaya lalo siyang hindi nakapagsimba. Kaya nagulat siya. Dati siya nagsasabi noon, simba mo na lang ako. Gumagawa pa siya ng dahilan. Nakula, puyat po. May uwi hong trabaho. Kaya baka pwede isimba mo na lamang ako. Pero sa pagkakataong yun, ang lola niya ang humiling. Apo, pwede ba isimba mo na lamang kami ng iyong magulang? Kaya nung linggong iyon, pumunta siya ng simbahan. Pero habang siya naglalakad, naisip niya, ganun kahalaga sa kanyang mga magulang at lalo tigit sa kanyang lola, yung pagsisimba. Ganun kahalaga sa kanila ang pagsisimba. Na nagawa pa nilang i-request sa kanya na isimba sila. Pagdating ng simbahan, kakaunti ang tao, limited. Kakaunti rin mabilis din natapos ang misa dahil kukunti lang ang kanta. Pero pinakinggan niya yung pagbasa. Pinakinggan din niya yung homily ng pari. Pagkatapos ng misa, hindi siya kagad umalis. Nagpaiwan siya sa simbahan. Tapos lumuhod, nagdasal. Sabi niya sa kanyang sarili, very peaceful. Para ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganitong damdamin. Yung payapa, yung panatag ang aking kalooban. Yung payapa, panatag ang aking kalooban. Pagkatapos doon, umuwi siya. Magpasalamat ang kanyang lola, salamat Apo, isinimba mo kami. Sa mga susunod na linggo, nagsisimba na siya. Minsan kahit Miyerkules, nagsisimba rin siya. Pero hindi niya pinaalam sa kanyang lola at magulang. Kaya tuwing uwi siya, nagmamano siya. Ang nasa isip niya, hindi ang lola ko ang magbibigay sa akin ng blessing, kundi ako ang magbibigay ng blessing sa kanila at yung blessing na yon ay galing sa simbahan. Very touching yung story. Maganda yung kwento. Mga kapatid, may mga bagay sa ating buhay na hindi natin pwedeng hilingin. May mga bagay na hindi natin pwedeng iasa na ibang tao ang gagawa. Kapag tayo humarap sa Diyos, ang daladalang na natin ay kung anong meron tayo. At ang meron tayong sigurado, mga ilawang nagdiringas. At sana'y patuloy na nagdiringas. Dahil hindi pwedeng pag umarap tayo, sasabihin natin ay, wait lang, hihiram muna ako. Habang tayo nabubuhay, hindi pwede yung, pwede ba? Isimba mo na lang ako. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos,
liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo maging matiyaga at laging handa sa madalas sa pagdating ng Diyos sa ating buhay. Ating sambitin, iligtas kami, Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Upang maihatid ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya at langis ng pag-ibig, sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Upang sikaping manatiling buhay ng mga Kristiyano, ang pag-asa ng mahihirap, nagdurusa at inaapi sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katarungan at kalayaan, manalangin tayo sa Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Upang mapalakas ng pag-asa sa muling pagkabuhay ang loob ng mga nagdadalamhati, manalangin tayo sa Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Upang mag-alab ang ating pananabik sa Panginoong nangakong siya ay babalik, manalangin tayo sa Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Upang makapasok ang mga yumao sa piling ng Diyos na buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Iligtas kami, Panginoon. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, dinggin ng aming panalangin. Patuloy nawa kaming nawang nag-aalab sa pananabik sa pagdating ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lumikha sa tanan, ikaw nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi na taginit at tagulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawagan sa pagkakatiwala mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana, sa kaitasan, pinag-alang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitasan. O sana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco naming Papa,
at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kada mo dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inilulog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban namin Kanya tinitigib na iyong kadakilaan upang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.